pala si Roxanne Tabalok ng Mulabe, Parang. Noong June 25, bigla akong naisip na lakarin ko ulit yung medical assistance ng anak ko na panganay. Actually, siya isang Down syndrome at siya po ay Hirschsprung disease. Sa tagiliran ho siya dumudumi. Pumunta ako ng center, pinaano ko yung medical certificate niya, pinalatest ko, then tatlong DSWD yung pinuntahan ko. Sa Pasig kasi actually, pagpunta namin doon ng umaga, sabi sa akin doon sa interview na, ma'am, yung mga medical na hinihingi nyo is hindi namin sakop. So, medical supply yon, so hindi nila sinakop. Sabi naman nung nag-interview sa akin, kapag po yan po ulit ang nilapit nyo, hindi na po kayo mabibigyan. So, umalis na ako, nakuha ko na yung cash assistant ko. Paglabas ko sa DSWD sa Pasig, nagsalita ako na huling-huli na po ang pagpunta ko dito, hindi na po ako babalik. At hindi na po ako hihingi ng medical assistant para sa anak ko. Kasi po, ooperahan na siya. Pag uwi namin ng natanggap akong text, pedicure surgery, schedule na po kayo sa opera. Galing ako ng Pasig ng umaga. Diniklara ko na ma-opera ng anak ko. Then, sinugod po agad ako ng Panginoon na may schedule na nga po ang opera. Then Friday po noon, pagpunta namin dun sa pedicure surgery sa PGH nga po, ang sabi, hindi pa po ma-operahan soon pa. So, nag-expect ako mga next week. Papa-schedule na ulit ako sa nurse. Sabi ng nurse, sige, tatawagan ka na lang po niyan, ma'am. Sabado, kinabukasan, nagba-Bible study kami. Bago yun matapos, may tumawag sa akin po si doktor na ganyan-ganyan. Sabi, pas po, magpa-admit na kayo. Sabi ko, ang bilis naman. Parang nandito pa lang ako sa schedule, admitting na ako. Takot. Nandun na naman po kasi ako makikita ko na naman yung anak ko na madaming tusok. Noon, wala pa ako kay Lord noon eh. So ngayon, nandito na kay Lord eh. So sa 330 plus na sinabi niya na don't be afraid, hinawakan ko po yun. Pinayuan ko po yung silata ng Panginoon na pangako niya sa akin. Then July 2 na operahan yung anak ko. Actually, dapat tapos na talaga, sabi ng doktor doon. Hindi po madali yung naging opera sa anak niyo kasi po is nagsuka siya. Habang nandun kasi siya sa OR, nakikipaglaban po ako sa word ng panalangin. So yun nga po, from 9 p.m. ko na po nakita yung anak ko na ilabas sa recovery room. Ang nakakatuwa doon, habang nandun kami sa ospital, walang trabaho yung asawa ko that time. Pero provide po talaga ng Panginoon. Nagbabato po siya ng maraming tao na tumutulong sa amin. Even nung nakauwi kami, hindi po nagpatalo ang mga anak ng Diyos. Binigyan pa kami ng mga pambili ng colostomy ng anak ko. Lahat provide. Kaya pala sabi ko, kaya mo pala ako, Lord, pinaglakad na medical assistant. Kasi yun yung magiging budget namin. As in, wala ho talaga kaming ginastos, kundi yung lahat na nagbigay sa amin. Yun yung naging panggastos namin, yun yung lahat. Sabi nung doktor, after 3 months, babalik ka for closures. So, closure, tatakpan na po yung tagiliran niya, then normal na siyang magdudumi. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sabi ko, habang nasa sayo na ako at nakakilala na ako sa iyo, Lord, panatilihin mo lang akong mauhaw. Dahil gustong-gusto ko na rin naman na talikuran yung dating ako. Gusto ko na yung ako ngayon na maglilingkod sa iyo at patuloy na maglilingkod. At yun lang po, maraming salamat.